mga ka-airsoft, good day mga kabigman. Sa Big Man Hobby Shop, salig ng galawan. Airsoft gear mo, sigurado pang malakasan. Airsoft needs mo, dito mo lang hanap. Quality service, di ka iiwan sa alanganan. Guns, gears, upgrades na legit. From beginner hanggang pro, we're the ultimate kit. Walang sablay, walang palya. Big Man Hobby Shop, dito sigurado ka. Ayosin, alagaan, bawat pyesa, bawat galawan. Dito sa Big Man, respeto ang sandata. Serbisyo ang kalakasan. Big Man Hobby Shop, where legends are made. Airsoft dreams mo, dito di na-fade. Good day mga ka-airsoft, good day mga ka-Big Man. Dito sa Big Man, serbisyo, kalidad, walang iwanan. Bawat upgrade, bawat check, pulido, hindi bara-bara, trabaho laging ganado. Context namin, expert sa lahat. Airsoft mo, parang bago, astig ang paglipad. Big Man, Big Man, Big Man, best service in the land. Big Man, tara na, sumama ka na sa Big Man gang. Big Man Hobby Shop, where legends are made. Airsoft dreams mo, dito di na-fade. Good day mga ka-airsoft, good day mga ka-Big Man. Dito sa Big Man, serbisyo, kalidad, walang iwanan. Big Man, best service in the land. Big Man, tara na, sumama ka na sa Big Man gang. Game strong, service stronger. Okay, hello. Good afternoon po sa inyong lahat. Review and unbox po tayo ng unit na request ng ating ka-airsoft. Syempre, hindi na tayo lalayo pa sa La Trinidad, Benguet. Natutuwa ako kasi kahit pa paano nakabangon na yung mga ka-airsoft natin dyan sa lugar na yan. No? Syempre, tulad ng sinasabi ko, hindi natin dapat tambayan yung problema, no? Maraming salamat. Nakabangon na Sir Arvin Bautista of La Trinidad, Benguet. Hello, bossing! Kwento ng ating ka-airsoft, Sir Arvin, dyan sa Benguet, hindi naman sila highly, kumbaga, hindi sila yung, anong tawag dito? Anong term to? Yung dinapuan ng bagyo, no? Hindi naman sila gaanong nasalanta, no? Kaya nakakatuwa naman diyan sa area na yan. Syempre, La Trinidad, Benguet, okay. Nakikita niyo yung nandito sa aking harapan ngayon. Pucha. hindi biro-biro. Hindi ordinaryong mga unit. Okay, unit na ating airsoft. Arvin Bautista, La Trinidad, Benguet. Hello, bossing. Good afternoon sa'yo. Ngayon, review and unbox tayo nung request na unit. Okay, unahin natin. Ang ni-request niya, matikas, okay, malaki, malakas, bulky, mayabang, maangas. Ano ba yung unit na yon? Yun ng The Lord of All Pistol, the Desert Eagle. Okay, pakita natin. Ito yung unit. Ito yung original classic version. Okay? Original classic version ng The Desert Eagle, the Lord of All Pistol. Ha? Ano na? Ayun. Original version to. 1:1 replica kasi ano to? Fully licensed by the Cybergun Desert Eagle. Ang Cybergun, kung nakikilala nyo yan sa mundo ng baril,
talagang nasa tuktok yan. Talagang mga quality ang nilalabas, quality ang mga ginagawa niyan. Okay? This is the Desert Eagle, the Lord of all pistol. Okay. This is the classic version. Meron tayong tinatawag na mas modern, the tactical CNC version. Okay, papakita ko sa inyo. Kung makikita nyo, classic yan ha. Walang ganong abubot, walang rail. Ngayon, may naglabas ng classic version. Okay. Ay, ng modern version, the CNC version. Okay. Ayan ha. Ano yung pagkakaiba? Try nyong hanapin. Ayan. Ayan na, ayan. Medyo mabigat. Okay, no? Pinagkaiba niya mga Kaersop, ito, mapapansin niyo wala siyang upper rail. While ito meron. Kung mapapansin niyo rito, wala siyang lower rail. While ito, ayan, meron siya. Okay? Then, kung makikita niyo yung mga detalye niya, di ba, yung mga other details, the shape, the hammer, okay, the rear sight, the trigger, lahat black. While ito classic na classic. 'Di ba? Ayan. Ito may pagka-modern. Okay, may pagka-modern ha. Ayan. Ganda, 'di ba? Ito yung pinakamura sa lahat ng Desert Eagle. Pero hindi siya mura ha. Hindi cheap, para sa for your information, hindi po siya budget meal. Ito yung tipo ng unit na pag nilabas mo, no comment na yung iba. Masasabi na lang nila, wow. O kaya sasabihin nila, maangas. Sasabihin nila, puro pintas. No? Ito yung unit na puro pintas yung matatamo mo. Maangas, mayabang. No? Alam mo naman yung mga tao, pag hindi ka nila maabot, pintas ang gagawin nila di ba? Pag hindi ka nila mapantayan or hindi ka nila kayang lampasan, pintas ang gagawin nila sa iyo. Okay? Side comment, sasabihin nila, pag ito nakita nilang gamit mo, sasabihin, maangas. Mayabang kasi yung tao na yan eh. Mapera kasi. O, di ba? Yan. Ganon ang impression pag yung tao nakitaan nila ng Desert Eagle. The Lord of all pistol. Ang Diyos sa lahat ng pistol. Pinakamalaki, pinakamalakas, pinakamaangas. 'Di ba? Pinakahinahanap. Hindi lahat ng tao na may gusto nito kayang magkaroon nito. 'Yun ang isang sigurado diyan. The Lord of all pistol, the Desert Eagle, normal FPS niyan is between 400 to 420. 'Yun ang normal niya out of the box. Pero yung atin 500 plus FPS dahil sa upgrade na ginagawa natin. Okay? Ito yung pinakamura sa lahat ng version ng Silver Edition na Desert Eagle. Ito yung pumapangalawa at nandito pa, nasa Big Man din, nasa akin pa rin, yung pinakamahal at pinaka-rare sa lahat ng Silver Edition of the Desert Eagle. The Desert Eagle Zebra. Or kung tawagin nila, the Tiger. Yung iba kasi Tiger Edition. Ay, yung iba Zebra Edition. I don't know kung paano mo tatawagin, pero classic rare. Kita ba yung design? Oo. Zebra. Ayan. Kita, di ba? Classic rare. Ito yung original ha. Ito yung original. Ito yung pinakamura. Pero hindi siya mura ha. What I am just trying to say, siya yung sa kanila magkakahanay, siya yung pinakamababa ang presyo. This is the Silver Edition, the Classic Rare, and this is the Classic. Ayan. Okay. Ngayon, meron rin tayong tinatawag na tactical na Zebra. Kaya lang, wala pa ako. No? Wala pa, hindi pa natin nabibili, hindi pa nag-a-arrive, pero meron. Okay? Ayan. And I am proud to say that dito sa Big Man, lahat tong version na to, meron. Okay, the Zebra Edition, ito yung pinakamahal ha. Ayan, yung pinakamahal. Ganda, di ba?
The Classic Edition. Okay. Yung order ng ating ka-airsoft is the Classic Edition. Kaya ito yung ide-demo natin. Kaya ko lang naman i-flex para lang malaman ninyo na merong iba't ibang different version. Sa black, merong different version. Sa silver, meron. Sa gold, meron din. No? Ng Desert Eagle, the Lord of all Pistol, the Desert Eagle. Napakaganda, napakalupit. Unit ng ating ka-airsoft. Arvin Bautista of La Trinidad, Benguet. Hello po sa inyo dyan. And next unit, another one from Norte. Nakakaawa lang ang Norte ngayon kasi yung isa sa major bridge nila, ano yung bridge na yon? Sa ano? Sa Locos? Sa Alcala, no? Ganito. Yung mga shipping, ito Norte itong dalawan to. Norte, no? Highly affected to. Mga bossing, bumagsak yung bridge nyo dyan. No? Yung access para makapunta sa Upper Luzon. Yung sa Baguio din. Apektado lahat yan. Apektado yan. Ngayon, ganito, magkakaroon ng konting delay kasi nagkakaroon ng rerouting. Pero, kumbaga, ano ang sigurado is ang sigurado makakarating. Magkakaroon lang po ng konting delay. Imbis na 2 to 3 days, expected natin na, imbis na 2 days, baka maging 3 days. Instead na 3 days, baka maging 4 days. Pero ang sigurado po, sinigurado sa amin ng courier, makakarating at makakarating rin po talaga. Okay? Kaya katulad ngayon, pakita ko lang muna yung mga item natin for shipping, Ma'am Sally. Yung mga item natin for shipping ngayon, babiyahin na. So, sana lang hindi magkaroon ng, yung alam mo yon, kasi kahit anong gustuhin ko man, talagang ito. Shipping number 1, okay, makikita nyo, napakaganda ng packaging, napakaayos. Kung sakasakali marireceive ninyo, check ninyo for any tampering yung unit, okay? Shipping number 2, ganun pa rin, maganda yung packaging, maayos. Kung sakasakali may hiwa, tampering yon, huwag nyo tatanggapin, i-video ninyo yung unboxing. And shipping number 3, tumumba. Shipping number 3, okay, so maayos, maganda yung pagkaka-packaging, okay? Ayan, yan yung mga shipping natin. Plus itong dalawa na to, ihahanda natin. Okay mga ka-airsoft, let's begin review and box ang unit ng ating mga bossing. Sorry, hindi ko pa napakilala yung isa. Yung isa, unit ng ating ka-airsoft, Enrique Visconde of Abulug, Cagayan Valley. Nakikita nyo naman sa aking kanan, ang laki-laki, ang haba-haba, ang tikas-tikas ng itsura. Okay. Sir, may available kay Delta brand rifle, OWA, Abela. Sorry po, wala po kaming available na Delta brand na rifle. Hindi po namin kinikater yung brand na yan. Alam nyo na po kung bakit, no? Kasi lifetime warranty kami, bossing pag kinater namin yung brand na yan, maya masisira. So, maya nagpapagawa ka sa amin. Lugi kami. Okay? Isang gawa, isang himas ng gunsmith, 500 to 700 to 1,000 pesos. Ngayon, sabihin na natin yung unit, pagkabili mo, mga 4 hanggang 5 beses masisira sa'yo. Sabihin na natin sa tigwa 1,000 pesos na lang, 5,000 pesos ang kailangan kong i-abono para ma-repair yung unit na Delta. Login na po ako nun. Okay? Lifetime warranty ako, hindi ko naman ipapa-shoulder sa iyo yung repair. Lifetime warranty nga Kaya hindi namin kinikater yung unit na yan dahil sasakit ang ulo po namin dyan. Lifetime warranty kami. Ngayon, kung yung seller walang warranty na ibibigay, wala siyang pakialam. I-cater niya, bebenta niya sa iyan. Kasi, pag nasira yan, babalik ka magpaparepair ka continuous flow ng pera. Continuous kitaan. No? Dito naman sa Bigman, baliktad. Hanggat maaari, ang gusto namin, yung unit mo, wag masisira.
Kasi pag yung unit mo hindi nasisira, hindi kami nag-aabono ng parts, hindi kami nag-aabono ng para sa gunsmith. Okay? Sorry po, hindi namin kinikater yan. Kung ang hanap mo yung mga ganyang ka-budget meal, marami naman, hanap ka na lang sa iba, no? Balikan mo na lang kami pag masakit na yung ulo mo, bossing. Okay, no? Pasensya na, ha? Diretso lang ako magsasalita para sa'yo, okay? Abela, sabi pa Flex, hindi nga, wala Okay po na, nag-message na siya. wala po kaming ganyang unit, no? Okay, magkano boss? Sabi ni Kyle. Bossing, PM po kayo para sa buong detalye, okay? Okay, ito na, ipapakilala ko na. Ang malupit, ang matindi. Mga ka-airsoft, hindi siya budget meal, hindi siya mumurahin, hindi siya nasa 10,000, hindi siya nasa 15, hindi siya nasa 20, hindi siya nasa 25. The GNG Cobalt Kinetic Edition. Grabe, ang laki nito. Actually, mula nang nagkaroon ng Big Man, pangatlong beses ko palang ide-demo tong unit na to. Napakalupit, napakatindi, napakalaki nitong unit na to. Higit sa lahat, napakabigat. Hindi siya ordinaryong alloy. Grabe. Woo! Ang sarap namang gamitin. Grabe. Kaya hindi naka-align scope natin. Hindi naka-align scope, Ma'am Sally. Baka pwedeng paluwagan ito mamaya. Konti lang luwagan mo na. So, ito yung unit natin kay Airsoft. Grabe. What is good and special about this? Huwag ko na. Okay. Hindi, Penging Allen. Okay, itong unit na to, makikita nyo ang haba. Ayan ha. 1, 2, 3. 3 feet mahigit. Ganyan ang haba niya. Okay? Naka-upgrade na siya out of the box. Okay? Ng velocity, muscle type. Okay? Hindi design yan. Hindi design yan. Yung totoong ganito, 1:1 replica na kasi ito ng tunay. Yung totoong ganito, ganito rin yung muzzle niya. Ganyan din. May mga exhaust sa gilid. Anong silbi niyan? Para bago siya lumabas sa hangin, kahit papano, mag-cool down to. Okay? Mabilis mag-cool down. Yan ang style niyan. Hindi binutas ng sinadya yan, ha. Talagang yan ang style niyan. Okay? Yan ang style niyan. Tapos, kung mapapansin nyo pa, to, napakasarap i-grip dito. Ito yung mga sinasabi kong favorite ko. Okay? Yung pag sinakmal ko, sakmal na sakmal. Kaya lang, dahil sa haba nito, itong unit na to is not good for a assault rifle. Hindi assault rifle to. Okay? Kung tawagin ito, DMR rifle. Designated Marksman Rifle. The modern type of a sniper rifle. Kung makikita nyo, equipped na rin siya with a telescopic scope. Diba? Ayan. Naka-equip siya with a telescopic scope. So, bakit naka-telescopic scope? Kasi mga karso, pang malayuan to. Diba? Hindi ito yung tipong pinang tatangke, align ko lang. Aray, ayaw ba? Hindi ito yung pinanglulusob, no? Ang style dito is DMR, Designated Marksman Rifle. Ito yung naka-designate ka lang sa isang lugar. Kumbaga in short, in Tagalog, sa salitang kanto, salitang counter-strike, abangers ka. Andali, hindi sila naka-align. Kasi setup lang kasi nito. Okay. Abangers ka rito, no? So, napakaganda naman niya. Siyempre, panalong-panalo. Siyempre, not the ordinary rifle na nakikita nyo. Pero yun nga, hindi po siya naka-design para ipang assault, okay? Ang talaga tong unit na to is pang DMR, pang sniper, no? Maganda siya, mga ka-airsoft, mabigat. Hindi mo pwedeng bitbitin to. Dapat to, naka-bipod. Okay? Dapat to, may naka-install na bipod. Meron ba tayong bipod na pwedeng ilagay dito sandali? Wala, no?
Meron, nasa display. Pero anyway, okay na, naka-gun stand na lang. Itong unit na to is normally, ang FPS nito is 450 nung lumapag dito sa Pilipinas. Okay? Nung lumapag to sa Pilipinas, ang FPS 450. Kasi nga DMR siya. Ang mga assault rifle ng mga Taiwan is 380 to 400. Pero dahil DMR to, 450. Ngayon, naka-upgrade to ng 580 to 600 FPS. Grabe, napakatindi. Napakasakit na nun. Ang bigat niya, full metal mula ulo hanggang baba, pati grip. No? High-end edition to mga airsoft. Hindi po ito mumurahin. Hindi po ito budget meal. High-end edition po ito. Okay? This is a Cobalt Kinetic by the Guay team. Ano ba yung Guay? GNG. Napakalupit, napakasarap, napakatikas gamitin. Para sa ating ka-airsoft from Abulug, Cagayan Valley, Enrique Visconde. Okay, grabe. Intro pa lang, no? Intro pa lang. Ang laman-laman na. Oh, by the way, no? This unit can equip long and big magazine, pero mas gwapo siya, I think, sa short magazine. Lalo na kung naka-design siya for a sniper rifle, for a DMR. Okay? Mas maganda ito. Yan. Yan. Ako mas type ko to. No? Kasi itong normally yung ganito kalaki, pang assault. Pero dahil sa haba nito, hindi naman natin ito ipang-a-assault. Kaya, ako lang mas type ko yung maliit, yung ganito. Dahil pang DMR to. Pero, syempre, kasi sa inyo pa rin yan, kung ano yung gugustuhin nyo. Okay? So, let's begin! Unahin muna natin yung pistol. Review and unbox ng unit ng ating ka-airsoft. I feel good. Okay, the Lord of all Pistol, the Desert Eagle, the Classic Edition. Ang Diyos sa lahat ng mga pistol. What is good and special about this? Full metal mula ulo hanggang baba. 12 kg compatible only to. Pero sa 12 kg, animal yung lakas niya. Sa 12 kg, talagang malakas na siya. Okay? Hindi siya pwedeng gamitan ng 14 kg dahil sobra yung lakas. Hindi rin siya pwedeng gamitan ng CO2 dahil mawawarak na to sa sobrang lakas. Bakit? Bakit ganun, big man? Mga ka-airsoft, times 2 ang nozzle nito. Okay? Kung meron tayong big bore nozzle, nakadalawang big bore nozzle to. Ganun kalaki, ganun katikas tong unit na to. This is a 1:1 replica noong tunay. Ibig sabihin, fully licensed by the Cybergun Desert Eagle. Okay? 1:1, kung ano yung size ng tunay, ganun din siya. Masasabi ko na matikas siya, malaki, pang tao to na malaki yung grip. Okay? Kung maliit yung grip mo or babae, medyo mahihirapan dito. Mahirap din to dahil napakalakas nito, sa totoo lang. Hindi, ako, alam ng mga datihan ng subscriber na this is the Holy Grail. Kung tawagin ko to Holy Grail to, no? Napakatindi talaga nito. Hindi siya pwedeng biruin. Malakas pa sa mga rifle. Yun ang FPS nito. Okay? So, let's begin. Siyempre, number 1, kailangan nating mag-silicone oil. Kita nyo yung magazine niya, ang laki-laki. Diba? Ang laki-laki. Okay, number 1, press the valve, then spray. Then, spray tayo sa inlet valve. Okay. Maximum rounds, 30 rounds. Kuha tayo ng hangin. Sabi ko nga sa inyo, ang gagamitin nyo rito is 12 kg lang. Gamit tayo 12 kg, upside down, then press down. 1, 2. 2 seconds. Sobra-sobra na po yan para sa isang puno. Ngayon, kuha tayo ng reloading stick.
Ito ang Desert Eagle kasi special type, hindi siya pwedeng akin na yung reloading stick, yung ano, Wala ba siya? yung pangsundot. Nandito lang yan, nandito. Nandiyan, tignan mo yan. Naghiwalay lang siguro. Special type kasi meron siyang reloading stick na ginagamit. Okay? Yan. Lalagyan mo to, pam. Ayan. 15 BBs. 5, 10, 15. Okay? Ito yung pusher na tinatawag. Hindi siya pusher pusher. Tagatulak. Okay? Okay. Ilalagay mo sa ibabaw. Dali. Then, itutulak mo. Easy as that. Ngayon, dahil nga 30 rounds, ibig sabihin, dalawa nito. Pero hindi naman natin ganun pupunuin. Dadagdagan lang natin. Okay. Dagdagan natin ng 10. Kasi nga, 30 maximum rounds, di ba? So, minus 5, edi 25. Oh, okay na. Okay, si Lucas, pakitawag. Ano lang? Video? Hmm. Siguraduhin mo kaya mong mabidyo na maayos. Dito ka, lapit ka rito. Saan? Yan, dyan. Hindi kailangan ganyang kalayo, Hindi kailangan ganyang kalayo. Dapat lumapit ka. Focus mo. Okay? Ayan, meron ng gas, may silicone oil na, meron na rin BBs. Mapapansin nyo yung BBs, sealed type. Hindi mo matatanaw. Okay? Naka-play na yan? Huwag mo na. Ngayon, lagyan muna ito natin silicone oil. Kasi, grabe yung bunganga ng Desert Eagle. Kung yung iba 1 inches lang, tignan mo siya 4 inches. Grabe, no? Sprayan mo dito. Yun. Okay mga karso, meron lang safety to merong ano to. Baka malito kayo between the two buttons. Ang pag-release ng magazine ito, hindi ito. Ito pag dismantle to. Wag ninyong i-attempt na pindutin to kasi magdi-dismantle ang Desert Eagle. Pag hindi ka ganong sanay, wag mong i-attempt, mawawarak yung Desert Eagle mo. Okay? So ngayon, okay. Wag mong iganon yung cellphone, kailangan nakaganon. Yan. Tas pantay, wag malikot, ha? Go. Okay mga karsop, this is the Desert Eagle, the Lord of all pistol. Pasok! Asa. Ready to fire. Open slide kasi wala na siyang bala. Next thing to do, release the magazine, release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Napakalupit, napakatindi. Sa tuwing pinapaputok ko ito mga airsoft, takot na takot ako. Natotoo lang. Sa sobrang lakas niya, sa sobrang tindi ng recoil niya, talagang nayayanig yung buong katawan ko, no? Nayayanig yung buong braso mo rito. Kaya hindi to pwedeng hawakan ng ng medyo mahihina yung pulso. Hindi to pwedeng laruin ng mga, halimbawa, mahihina yung grip, no? Wala. Pwedeng tumalsik sa ito, no? Okay mga airsoft, the Desert Eagle, the Lord of all pistol, unit ng ating airsoft, Arvin Bautista of La Trinidad, Benguet. Bossing! Yung unit mo, ready for packing and ready for shipping. Yung unit bago itabi, kung di nagagamitin, make sure walang lamang bala at dapat walang lamang hangin, pasingaw yan. Okay. Ready for packing and ready for shipping. Okay, next unit and for the main event. The Cobalt Kinetic by the G&G Guay Guay team. High-end Taiwan, not budget meal. Hindi pang newbie, hindi rin pang pro. Para to rin sa mga taong capable na hawakan siya, capable na gamitin siya, capable in terms of discipline, in terms of budget, in terms of capability, kapasidad, no? Hindi siya mumurahin eh. Siyempre,
pag bumili ka ng sasakyan na Ferrari, expected mo na hindi mura ang oil filter niyan. Kung bumili ka ng sasakyan na Maserati, ng Bugatti, na bumili ka ng kotse na Lamborghini, expected mo na hindi mumurahin ang change oil niyan. Bumili ka ng Holy Grail na barel, na airsoft, na tulad nito, expected mo na hindi mura ang presyo nito. Okay? So ito yung unit natin kay Airsoft, Enrique Visconde of Abulug, Cagayan Valley. Hello, bossing. Grabe, tignan nyo kung gaano siya kalaki, kung gaano kapigat. When using the assault magazine, meron tong features na lumalaglag to pag wala na siyang bala. Automatic tong lumalaglag. Hindi ko malaman kung downside niya yon na masasabi or advantage yon or disadvantage, no? Kasi ako personally, ayaw ko yung mga gamit ko nalalaglag. Kaya lang, meron siyang features na malalaglag na siya. No? Wag natin yung hayaang malaglag. Sayang. Ang mahal-mahal tapos ilalaglag mo lang yung magazine, no? Tapos, itong unit na to, makikita nyo, ang haba ng buttstock. Naka-fix siya. Hindi siya na-adjust. Kasi nga, ano po ito? Anong tawag dito? DMR setup po ito, no? Full metal siya mga Airsoft. The best to kung lalagyan natin ng bipod. Ngayon, gamit tayo ng tools para mabuksan yung mismong buttstock niya. Tulad nga sabi ko, pangalawang beses ko palang gagamitin tong magde-demo. Pangatlo, magde-demo yung test fire ng ganitong unit, no? Talagang ano to eh. Bakit walang allen na kakasya? Malaki ba? Yung mas maliit dito. Malaki yan, malaki yan. Ngayon, mas malaki lang konti rito. Ayun nga, hindi siya ganun ka easy access since this unit is designed for ADMR, ibig sabihin, single lang siya actually, pero may rapid siya. Ibig ko lang sabihin, hindi not all of the time naman nakarapid ka rito. Kaya expected mo na matipid siya sa baterya. One full charge is equivalent to, hindi yan, same lang eh. Meron yan nasa ilalim lang. Ito. No. Ay hindi. Asa na ba yung ano? Yung multi-tool ko rito. Pa-check na yung multi-tool. Wala dito eh. Ginamit ni Ian eh, pangkalasin sa jigsaw. Ang dami dati nun eh, ng multi-tool. Mga Airsoft, ang dali lang, umahanap lang ako ng allen. Kasi kakaiba yung ano nito eh, no? Yung... kakaiba yung ano niya, mga Airsoft na yung buttstock niya. Talagang ano, meron siyang special tool na ginagamit para makalas natin yun, no? Ngayon, kung wala ka ng tool na yun, hindi mo siya makakalas, no? Yun lang. Hindi nakapaghanda bago mag-roll ng live, no? Ngayon, kailangan pa talagang hanapin, kailangan pa talagang hukayin, okay? Titignan ko lang dito sa box, kung meron siya. Wala. Tignan mo na lang, multi-tool. Yung ano. Check mo nga. Hindi kulay blue yun, hindi kulay blue. Kulay black yun, yung marami. Yan ang hirap sa kanila eh. Pag hiniram nila, tapos pag hinanap mo, ang sasabihin sa'yo, ang ikakatwiran sa'yo, ibinigay na sa'yo. Diba? Yun ang pinakamasakit dyan eh. Kung ibinigay niya sa akin yan, nasa akin yun. Eh dahil wala nga rito, ibig sabihin, walang binigay sa akin.
Hanap lang ako mga airsoft. Ang hirap nito. Ayun, meron na ako nakita. Okay, ayun no. This is the bolt na ginagamit na para dito. Ayan. Grabe, ang tindi oh. Kita nyo naman ha. Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan, ayan ha. Grabe no. Ayan. Tapos kunin natin tong plug mga airsoft. Ayan. Dito yung compartment kung saan natin ilalagay yung battery natin ha. Ngayon, okay, gamit tayo ng battery. Kuha lang ako ng lipoly mga airsoft, sorry. Okay, so, lipoly gagamitin natin. Ang battery i-charge natin ng 2 hours. Wag more than 2 hours kasi bababa yung lifespan. Wag haya mag-init, wag haya ma-overcharge, wag haya ang ma-drain. Lagyan natin ng lipoly battery. Pasok. Okay. Oops. Okay, then pasok lang natin. Secure lang. Make sure mga airsoft mai-secure mo ha, lahat ha. Lahat yung wire, no? Siguro mas maganda to i-convert ko. I-convert ko to. Okay, medyo okay. Yan, ganyan lang. As easy as that. Secure mo lang then balik mo to. Okay. Ayan na. Okay. Ayan, sige. Tabi mo lang din. Ayan, tapos balikin natin to kasi baka ma-misplace mo. Pag na-misplace mo, sayang. Okay, hindi ko na gano'n munang iigpitan. Ngayon, kunin natin single fire. Uy. Bata. Oo. Paano ba to? Ayaw ba? Dali nga. Medyo kakaiba tong hinayupak na to eh. Yun! Sarap ha? Ayan. Firing! Rapid fire! Single fire! Grabe, ayan. Nakita mo? Ano nangyari? No. Nalaglag. Meron siyang, mga karsa pa, i-ano ko sa inulit ha. Kakaiba nga to unit na to. Visit to. Biglang malalaglag yung magazine pag wala na siyang bala. Papakita ko sa inyo ha. Yan. Ito. Tapos, injectable type siya. Hindi siya pwedeng, hindi siya dikamot, no? Tapos makikita nyo, isa sa special features nito, pag wala yung magazine, hindi siya puputok. Alam mo ba? Ayun, tignan nyo. Oh, ayan o. Ma'am Sally, oh. Oh. Pero pag nilagay ko na yung magazine, pasok mo, ready to fire. Single fire. Ay, single fire. Parang hina, no? Pero ang lakas nito sa totoo lang. Rapid fire. Ganyan Grabe yung tunog, no? Tignan niyo pag naubos yung bala. Automatic, no? Nakakatawa, no? Bigla siya lalaglag, ubos na.
Again, hindi siya budget meal, hindi pang mumurahin, hindi siya pang hindi siya pang newbie, hindi siya pang pro, para siya doon sa capable gumamit nito. Napakatindi, napakatigas, unit ng ating Airsoft, Enrique Visconde of Abuyog, Cagayan Valley. Bossing, ito na yung unit mo. Ready for packing and syempre, ready for shipping. Mga Airsoft, sa lahat po ng nag-share, tumulong na nag-share ng ating live video. Maraming salamat po sa mga hindi pa nag-share. Share nyo po hit nyo po yung share button para syempre po dumami tayo sa ating community. At saka mga Airsoft, bago tayo umalis, gusto kong iparinig sa inyo, gusto kong marinig nitong kantang to. Ano ba naman to? May tumatawag. Paano ako ipe-play ko na sana. Anyway, lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng Airsoft. Hatid po sa inyo ng inyong lingkod, Bigman. Thank you po.